ba itong ibabalita mo sa atin ngayon? Dahil kakaibang klase ng sakit sa balat ito, no? Psoriasis o psoriasis, as some people would say. Yes, ma'am. Psoriasis nga po yung magiging topic ng aking segment ngayon. At itong t-shirt na to, I Hug a Wonderful Person with Psoriasis, sinuot ko po to sa isang Hug Me event ng Psoriasis Philippines. Isa po itong grupo na tumutulong sa mga pasyente ng psoriasis. Ang psoriasis po kasi isang klase ng hindi nakakahawang sakit sa balat kung saan masyadong mabilis yung production ng skin cells. Pero nadidiscriminate sila, di ba? Yung mga meron nito kasi largely because of lack of information. Kasi ang nagiging resulta po ng psoriasis, nagiging matindi yung pagbabalat. So akala po ng ibang tao na hindi nakakaalam na hindi ito nakakahawa, eh nakakahawa ito. So ang ginagawa nila, ina-avoid nila, nilalayuan nila o pinandidirihan nila yung mga taong may psoriasis. When in fact, hindi nakakahawa. Dapat i-stress natin yun at hindi sila dapat ma-discriminate. Kaya tama-tama itong message ng t-shirt, no? Nakalagay, I hugged a wonderful person with psoriasis. Patunay lamang na hindi dapat ito pandirihan o katakutan. Kaya mga kabrigada, panoorin ho natin itong istorya at isyong binantayan ni Jam Sisante. Si Leonie, 3 taon na raw tinitiis ang kanyang psoriasis. Isang uri ng sakit sa balat kung saan mas mabilis kaysa normal ang produksyon ng skin cells na nagresulta sa pagkapal ng balat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagagawa pa raw niyang bumili dati ng gamot pero nang maubos ang kanyang ipon, naisipan daw niyang lumapit sa albularyo. Ang sabi sa akin, ilaga ko tapos gawin ko siyang pinakatubig ko. Ito yung nakabuhay. Murang dahon ng guyabano, serpentina, tsaka balat ng malunggay. So, nung after ko dun sa albularyo, yun na ginawa ko. Napakapait niya talaga. As in, talagang susuka mo pero dapat lang tanggapin ko nga dahil akala ko nga effective siya. But then, 2 days, 2 nights ako uminom. Ayun, nag-worse yung psoriasis ko. Hanggang naging ganyan na siya kagrabe. As in, dugo-dugo na nga ako pagka nagising sa umaga. Puro dugo talaga yan. Paano yun? Nahirapan. Maging ang kanyang likod, nagmistulang mapa na rin daw. Dahil walang pambili ng gamot, lotion na lang daw muna ang ipinapahid ni Leonie sa kanyang balat para hindi ito magbitak-bitak. Pero tila wa-effect daw ito. Yun yung mga worst na na mahirap. Mahirap walang lotion. Di ba, wala akong bigas, basta may lotion lang ako. Ito yung scale ko sa gabi bago matulog. Ito yung nakukuha ko paggising ko sa umaga, sa bed ko. Pero pa yung nakukuha ko sa araw, lang to, nari matutulog ako ng 11 o'clock, hanggang 6 in the morning, ito na yung nakukuha ko. Dahil lumalayo yung sitwasyon ni Ma'am Leonie dahil sa mga ininom niya mga ugat-ugat at mga halaman, papacheck up natin siya ngayon sa Maynila. Dinala namin sa isang espesyalista sa balat si Leonie. Huwag ka na pumunta sa herbalist kasi yung mga pinapahid, pag masyadong acidic, nakakaroon siya ng contact dermatitis, lalo siyang gumagrabe. Binigyan din ng libreng ointment si Leonie para sa kanyang psoriasis. Yung medications, kung maganda yung response niya, mga in 2 weeks time, nagdadahan-dahan na kumukonti yan. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, di ba, tuloy-tuloy yung treatment. So, tuloy-tuloy lang yung follow-up niya. Pag medyo stable na yung psoriasis niya, less often na. Kung walang pangalan, even if it gives you so many promises, don't drink it. Kasi it may even damage your system. Isang panghabang buhay na sakit ang psoriasis at makokontrol lamang daw ito sa pamamagitan ng iba't ibang gamot. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutuklasan kung ano ang tunay na pinag-uugatan ng sakit na ito. Sinasabing genetics o may kinalaman sa genes ang sanhi nito o maaari rin daw itong namamana. Ang clinical manifestation niya, makakapal na plaque, nakaangat siya, mapupula,
may kaliskis na puti. Usually yan nasa scalp, nasa elbows, nasa knees. Ayon sa Philippine Dermatological Society, halos 2 milyong tao ang may psoriasis sa Pilipinas. Karaniwang inaabot daw ng 1 buwan bago magpalit ang balat ng isang tao. Pero ang mga taong may psoriasis, inaabot lang ng 3 hanggang 4 na araw ang paggawa ng bagong skin cells. Mula ulo hanggang paa, balot na balot ang buong katawan ng 35 anyos na si Bong. Sa maghapon kasi niyang paglalako ng paninda niyang mantika, kalaban daw niya ang matinding sikat ng araw. Sa oras daw kasi natamaan ng araw ang kahit aling parte ng kanyang katawan, pamumula ng balat at pangangati agad itong resulta. Si Bong kasi may psoriasis. Nagkakaroon din yan. At mapula rin yan. As pulang-pula ako pag ako'y nabibilad. Totoo ba yung hindi rin kayo pwedeng ma-ulanan? Gano'n? Ano naman gano'n? Oo, kasi pag nalikabukan siya, yung mga ano niyan, open yan eh. Na ano siya, kung nagbabalat siya, di pag natiklap yan, yung dumi, papasok dyan. Pumasok dyan, ayun na, mag-umpisa na siya, magmamaga, infection. Taong 1997 nang ma-diagnose na may psoriasis si Bong. Tapos sinabi ng doktor na hindi na gagaling. Marami ako naisip. Minsan, parang gusto ko nga magpakamatay na nung dumami to eh. Paano naapektuhan yung kabuhayan mo nung sakit mo ngayon? Parang naano silang bumili sa akin kasi nakikita nila pag ako nagsasalin eh, naglalaglagan nga. Parang nadidiri rin sila. Ang masaklap dito, kumalat na ito sa buong katawan ni Bong, mula sa kanyang ulo, mga braso, katawan, mga binti, hanggang sa kanyang mga paa, nangangaliskis na. Hindi rin daw pinagpapawisan si Bong, kaya hindi makasingaw ang init ng kanyang katawan. Kasi pagdating ko, ako init na init. Uhaw na uhaw, kaya kailangan ko ng tubig. Yung ginagawa ko, pinupunasan ko para siya mabasa. Nawawala yung init ng katawan ko. Hindi nga po ako pinapawisan, kaya nga siya ay init na init siya. Para maremedyohan ito, 3 bentilador daw ang kailangan nakatutok kay Bong. Palagian din daw siya kung uminom ng tubig. Ito yung gamot ko, ointment. Ito yung binili ko lang nung isang araw. Ngayon, sa mukha ko lang ito nilalagay. Kasi pag nilagyan ko lahat ng katawan ko, yung isang ointment na to na maliit, ubos agad yan. Kaya tinitipid ko siya, nilagay ko sa mukha ko. Tulad nito, mamayang gabi, gagamitin ko to. Bukas, wala na akong gamot. Hindi naman ako makakabili sunod at wala pa rin akong pera. Ang bawat tube raw kasi ng ointment na ito, nagkakahalaga ng 300 piso na umaabot lamang ng ilang araw na gamitan. Hindi ganun kalaki ang kinikita ng mag-asawa kaya hindi sila madalas makabili ng gamot. Para kahit paano maginhawaan naman si Mang Bong, paminsan-minsan pinapahiran siya ng petroleum jelly ng kanyang asawa. Ang misis naman ni Bong na si Rowena, nasasaktan din daw sa kalbaryong pinagdaraanan ng asawa. Pag narinig ko kasi na pinipintasan siya, medyo patsi-patsi daw siya, galising. Nasaktan din ako. Kasi, syempre, minsan nga ayaw ko na makipag-usap sa labas. Kasi, syempre, tatanungin nila ako, bakit kanina asawa? Hindi lang daw ordinaryong sakit sa balat ang psoriasis. May mga komplikasyon din daw itong dala, katulad ng rayuma. Kung titingnan mo siya, maliit yung braso ko, malaki yung isa. Kasi ito, hindi masyado nagagamit. Kasi maga eh. Ngayon, pag namaga to, tulad niyan, hindi ako masyado nakakapagtinda. Kasi ang sakit eh, hindi ko maiklats eh. Hindi ka nababaloktot eh. Pero ang psoriasis ni Bong, tila nanunuot hanggang sa kanyang puso't kalooban. Dalawampung taon daw noon si Bong nang makaranas siya ng diskriminasyon mula pa mismo sa kanyang sariling magulang. Ang nanay kong hanap buhay ay restaurant din. Nung tumutulong ako, siyempre, nahiya na rin yung nanay ko. Kinulungan ako sa isang kwarto nung ako namagaya mga ganito ko to, tsaka to. Nung namagaya, kinulong niya ako sa isang kwarto para na akong asong binabahugan ba. Nalagyan na lang ng pagkain. Hindi lang daw balat ang tinitira ng psoriasis.
Ang 35 anyos sa si Elvic, naapektuhan rin maging ang kanyang paningin. Kasi kaya ako malapit pag nanonood kasi yung sore ko naka-affect na sa mata ko. So, para na siyang may transparent scale na tumatakip sa mata ko. So, nahihirapan talaga akong manood ng TV. Stress daw ang isang dahilan ng paglala ng psoriasis ng isang tao. Bunga nito, napilitang huminto sa kanyang trabaho bilang operations manager sa isang engineering firm si Elvic noong 2007. Parehong taon din ang lumabo ang kanyang kanang mata dahil sa uveitis, isang komplikasyon din ng psoriasis. It's like a transparent scale. Once na nag-clear yung skin mo, mag-clear din yung vision mo. Tapos pag grabe yung flare mo, parang mas malabo din yung vision mo. Bagaman natatakot daw si Elvic na tuluyang mabulag, mas prioridad daw niya ngayong maipagamot ang kanyang psoriasis. Ganon din eh. Makakita man ako ng malinaw, hindi rin ako tatanggapin sa trabaho because I have sore. So, parang sabi ko, unahin ko na lang yung topicals. Para matulungan ng mga may psoriasis na tanggapin ang kanilang sakit, isang proyekto ang inilunsad ng support group na Psoriasis Philippines sa Sorfil, ang Hug Me Campaign. Hug Me event is one event of Psoriasis Philippines para ipalaganap sa madla na ang psoriasis hindi siya nakakahawa. Mga miyembro ng banda ang ilan sa mga dumalo sa nasabing press con. Yung discrimination hindi madali yun. Yung seryosong matter yun eh. Kaya nung nalaman ko about this, nabasa ko yung email na sinend sa akin. Doon pala sinabi ko na I will really support this. So in our own little way, punta kami sa we're gonna be playing sa event. Just raise, yun nga, makatulong sa pag-promote ng message that psoriasis is not contagious. Ang mga dumalo sa naturang programa, niyakap ang mga psoriasis patients, pati ako, nakiyakap rin. Isang malaking sanhi ng pagdurusa ng mga taong may psoriasis ang pangungutya ng lipunang hindi nakakaintindi sa kondisyong ito. Kaya naman mahalagang maging maalam nang hindi nakakadagdag sa problema dahil sa diskriminasyon. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Jam Sisante, kasama sa iisang brigada. So Jam, ano pa yung ginagawa nitong organization ba o support group na matatawag ng mga merong psoriasis o may mga kamag-anak na meron nito para mabawasan yung ignorance about this skin disorder at para mabawasan din yung pang-aalipusta sa kanila? Umiikot-ikot po sila sa buong bansa para ipaalam sa publiko na hindi nga nakakahawa itong psoriasis. Sa August 20, magsasagawa po sila ng isang concert na tampok yung mga ilan sa pinakasikat na banda sa Pilipinas para maggawin nila itong paraan para makapag-reach out sa mga kabataan at masabi na hindi dapat katakutan, pandirihan o hindi dapat mangamba kapag nasa paligid ng mga taong may psoriasis. Paano ba ito maiwasan at kung meron ka nito, ano ang iyong gagawin? Isa sa mga triggers ito ay yung stress, yung mga unhealthy lifestyles. So, iwasan daw po yung hindi pagkakaroon ng sapat na oras na pagtulog, iwasan yung pag-inom ng alkohol o paninigarilyo para hindi matrigger kung sakali mang meron kayong tendency na magkaroon ng psoriasis. At kung meron mang kayong psoriasis o hinihinala nyo na meron kayong psoriasis, agad daw na magpa-check up sa doktor para mabigyan kayo kung ano yung dapat na gamot na kunin nyo. Hayan mga kabrigada, mas marami na tayong nalalaman ngayon tungkol sa psoriasis. So, tulungan po natin ang mga meron nito. Huwag po natin silang i-discriminate, huwag po natin silang pandirihan at katakutan dahil ang sakit pong ito hindi nakakahawa. Marami pa po tayong mga issue at mga istoryang babantayan sa pagbabalik ng Brigada.